Ayan, hello po mga kalingap. Good morning po, Discouragents, and welcome back sa ating YouTube channel. Ayan po, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And good morning po mga kalingap. And pasensya na po kayo kung medyo na-late po yung ating upload ng Word of God ngayon dahil po kanina bumili pa ako ng almusal namin sa palengke. At alam nyo ba mga kalingap, sino po sa atin dito yung mga bumibili pa rin sa mga local market, sa mga pamilihang bayan, sa mga palengke, yung hindi po sa iba po yung sa grocery, iba po yung sa mga mall, sa SM. Yung po talaga sa palengke talaga, yung nakagawian po sa mga probinsya na palengke. At alam ko sa mga syudad, may mga palengke din naman sa mga syudad. Kasi alam niyo po mga kalingap, kanina habang namimili po ako ng almusal sa palengke, napakaganda po sa pakiramdam na yung gigising ka ng umaga, mararamdaman mo yung sikat ng araw at yung hangin, yung kasi nagmotor lang po ako kanina napakaganda po sa pakiramdam na maglakad-lakad sa palengke, yung ingay, yung alam niyo po yun mga kalingap, para kayong bumabalik sa nakaraan. Kasi sino dito yung mag-a-agree po mga kalingap na yung buhay noon, kahit na medyo sabihin na natin medyo hirap tayo dati financially or hirap tayo sa buhay dati, ay parang minsan mas simpleng buhay, mas po siya, mas maganda, mas simpleng buhay, mas relaxing. At alam niyo ba mga kalingap, kanina habang lumalakad ako sa palengke, napakaganda po na pakiramdam ko, parang bumabalik sa nakaraan, sa mga noong unang panahon na wala pang cellphone, wala pang internet, wala pang technology gaano. Kasi dati bago-bago lang naman po yung cellphone, di ba? Para mga year 2000 lang ata talagang na-introduce yung cellphone sa mga karamihan ng Pilipino. So dati po parang alam niyo, napakasimple lang ng buhay. Pero anyway, yung pag-uusapan po natin, na-share ko lang po yung umaga natin. Pero napakaganda po talaga. Dapat ma-experience po ninyo minsan na mamili sa mga palipalengke, sa mga local market natin. Kasi may nabasa nga ako dun sa Facebook yung minsan bumili rin daw tayo dun sa mga nagtitinda sa gilid, sa tabi-tabi. Kasi sila yung mga nagtitinda o naghahanap buhay, hindi para yumaman, kundi para makasurvive sa pang-araw-araw nila. So, ayun, din natin, i-promote din natin yung mga local vendors po natin, yung mga nagtitinda sa mga tabi-tabi. Supportahan din po natin. So, ayun po, ang word of the day po natin ngayong umaga, mga kalingap, ay nasa Matthew 6 na po tayo. At isa sa ibabahagi ko po ngayon sa salita ng Lord ay yung isa sa pinaka-favorite ko po, at napakalaki po ng impact nito sa akin. Napakaganda po ng Bible verse na ito. And mamaya po, i-comment po, after po nitong video na ito, i-comment po ninyo kung ano po yung inyong mga favorite Bible verse para po may share naman po natin sa ibang mga nanonood at ibang mga nagko-comment. So, ang ibabahagi ko po ay yung Matthew 6:33. Napakaganda po ng nasasabi dito sa Matthew 6:33. Tapos susundan po natin ang Matthew 6:34. So, hayaan niyo po ako basahin po yung nilalaman ng verse na ito sa Matthew 6:33 and 34. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Verse 34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ay napakaganda po. Alam niyo po mga kalingap, tayo po sa buhay po natin, normal po na marami po tayong hinahangad, marami po tayong pinapangarap na makuha, marami po tayong pinapanalangin, marami po tayong gustong makamit. Pero po sinabi po sa salita ng Lord dito sa Manual of Life sa Bible na for us to be able to makuha itong mga bagay na ito, na nanggagaling sa ating Panginoon, ay unahin po natin yung pag-seek, pagkilala sa Panginoon natin, yung sa provider po ng lahat ng ating mga pangangailangan. Unahin po natin kilalanin yung tagapagbigay, which is the Lord, which is God. Unahin po natin, at ang lahat ng ito po mga kalingap, ang lahat po ng ating pinapangarap, pinapanalangin ay susunod po. Kung ikaw man po ay nanalangin sa iyong kalusugan, may pinapanalangin sa kalusugan mo, kagalingan. Kung ikaw man po ay may pinapanalangin material na bagay, kung ikaw man ay may pinapanalangin sa profession mo,
may sa pinapanalangin ka sa pamilya mo. Lahat ng yan po, at napakarami pang bagay, lahat ng yan po ay susunod at ipagkakaloob, kung ikaw po, ay maghahanap ng mas malalim na pagkakakilala at relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po, mga kalingap, na magbasa po tayo ng Bible, kasi yung pagbabasa po ng Bible, dyan po natin mas makikilala yung ating provider, yung ating Panginoon, tagapagligtas, at ang ating Panginoon na ayun, nagtumubos sa ating mga kasalanan, mga kalingap. So napakaganda po na every morning, pagkagising, bago matulog, makikipag-communicate po tayo sa Lord through prayers. Kasi di ba po, para po yung isang relasyon, mga kalingap. Sa isang relasyon, napaka-importante po ng merong communication. So ganoon din po sa pakikipagrelasyon po natin sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng communication. Sa isang araw, required po sa isang relasyon na meron kayong communication. Para kami karelasyon na siyempre araw-araw i-update mo siya, araw-araw pagkagising, i-message mo siya, bago matulog, i-message mo siya. So ganoon din po sa ating Panginoon. Para po tayong mas nagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon kapag consistent po yung ating communication sa Kanya. At sinasabi nga rin po doon sa verse 34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay masarili ng alalahanin, sapat na ang alalahaning dumarating sa bawat araw. Napakaganda po, mga kalingap, na yun po, nire-remind po tayo ng ating Panginoon na sa araw-araw po, huwag po tayong mag-iisip agad ng mga problema. Paano yung babayaran ko next week? Paano yung babayaran ko next month? Paano yung babayaran ko sa ganitong araw? Huwag po daw nating isipin. Focus lang po muna tayo dun sa mga ngayong araw. Kasi minsan pag overloaded ng masyadong isip po natin, pinipressure po natin yung sarili natin, nai-stress lang po tayo, mas nahihirapan po tayo mag-isip ng solusyon. Sabi po dito sa instruction ng ating Panginoon, huwag tayo mag-alala sa mga mangyayari sa kinabukasan. Focus lang muna po tayo dun sa ngayong araw. Pag-focusan po natin para ma-enjoy po natin lalo yung buhay. Enjoy po natin yung mga nangyayari sa paligid natin. Kasi minsan, pag sobrang busy na yung utak natin, yung isip natin, hindi na natin minsan na-appreciate yung mga nangyayari sa present time. Yung mga nakikita natin, mga nasa harapan natin, hindi natin napapansin kasi yung isip natin lumilipad na sa mga susunod na araw. So sabi dito, mag-focus na po tayo. Enjoy natin yung buhay, focus na po tayo sa nangyayari sa hinaharap, o focus na po tayo sa nangyayari sa pangkasalukuyan, at hayaan po natin yung mga mangyayari sa hinaharap. Si Lord po ang magbibigay ng lahat ng yan kapag siya ang inuna natin. Si Lord po ang magsusolve ng lahat ng mangyayari. Si Lord po ang magbibigay ng provision. Si Lord po ang sasagot ng ating mga alalahanin sa kinabukasan. Basta isik lang po natin siya. Unahin po natin siya, mga kalingap. So yun lamang po, at maraming po salamat sa inyong panonood. Jesus loves you. Sana po ay na-bless po kayo sa ating word of the day ngayong araw. God bless po, mga kalingap, and Jesus loves you. Bye bye po.